Hindi pa tapos ang laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling hihilingin ng kanyang abogado sa ICC ang pansamantala niyang paglaya. Balikan natin yan sa report ni Ruth Cabal. Rejected ang lahat ng tatlong ground ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa apela ng kanyang pansamantalang paglaya. Ayon sa International Criminal Court Appeals Chamber, kapag pinalaya, baka hindi na bumalik si Duterte. Baka takutin niya rin daw ang mga testigo sa kanyang kasong crimes against humanity, kaugnay ng madugong drug war. Hindi rin daw matitiyak ng bansang tatanggap kay Duterte na hindi siya makakatakas. Pati ang humanitarian reason, hindi bumenta sa ICC. Hindi raw masasabing mahina na si Duterte dahil mismong ang pamilya niya ang nagsabing he is doing well. Ang desisyong yan, kinalungkot ng Duterte supporters. Our former president is old. He did nothing. He's already 80 years old, so it's so sad I feel about that this path right now, the total darkness of his soul is really hard. Kung merong mga naiyak, The third round of appeal is rejected. nagbunyi naman ang mga namatayan dahil sa madugong drug war. Advance Christmas din para sa amin. At totoong may magpapasko sa dihig si Duterte yon. Yes! Pagkatapos ng announcement ng ICC, binisita si Duterte ng kanyang apo. Hindi na raw nila pinag-usapan ang tungkol sa pagbasura ng kanilang apela. Kamusta po ang lagay ng... Frail na talaga yan siya masyado, 80 years old. Paano na masabi na high risk siya na tao, tapos ano yun, flight risk. Kung magtayo mismo sa upuan, kailangan tulungan pa namin. Ang pamilya Duterte tanggap naman daw ang desisyon, pero hindi pa tapos ang laban. Patuloy ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Sa kabila niyan, ayon sa Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, muli silang hihiling sa ICC na palayain si Duterte. Hihintayin lang daw nila ang resulta ng medical evaluation ng 80-year-old na dating Pangulo sa susunod na buwan. Giit ni Kaufman sa edad at kondisyon ni Duterte, hindi na siya maituturing na banta sa mga testigo. Para naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, final na ang ICC decision kaugnay ng interim release. Parang Supreme Court na raw yan. Patunay na walang VIP treatment sa ICC. Pero giit ni Conti, simula pa lang ng laban. 2026 ang simula ng bakbakan patungkol din sa kaso ni Duterte. Kung sa January, sasabihin nila, okay, kunyari fit to stand trial, isiset na nila yung confirmation of charges hearing. February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.